Alright, welcome mga kagrasa. So ito na yung part 2 ng ating na surplus. pagka-symbol ng ating Ito na yung tamang differential housing. tsaka bogie Ito, base. may mga o-ring na yan. So ito na yung para kapalit ng iwas surplus. leak. Ito na yung Yan. differential housing, So, differential carrier. linisin na namin para So, ito na yung tama, ito na yung ikakabit na natin sakto yung kasi yung tinanggal namin nung nakaraan differential carrier. Ito na yun mga is kagrasa. yun yung kinabit nung Malinis na to. dating mekaniko. Bawas na yung So ito na yung pinalit Panganay. namin. Ito na yung buong differential carrier na malinis na yan. So dito ang ginagawa namin ay simbulin muna namin to, ikakabit muna namin doon sa housing para nakahanda na siya. Tapos ang unang-una kasing ikabit dito mga kagrasa, ating bogie pin. So, ito galing na ito to sa yung machine shop. bogie base. Makinis So na yan. pinamasin shop natin yan dahil yung bago na rin bogie yung pin niya ating is may problema na, pati yung bushing is sira na. lip So, spring malaki na yung play. Ang mangyayari kasi niyan mga kagrasa, kapag malaki yung play, bubukuhin na namin to kapag ngayon. lumiliko yung gulong, Dito natin tumatabingi doon sa may likuran o kaya kumakalabog yan pagka malaki na yung clearance nito. So ayun, dahil sa may problema na yung ating bogie, sinabay na rin natin sa pagpalit ng differential carrier. So dito ay nilalagyan na natin ng sealant para wala talagang tagas. So ayun lang, kapag ganito kasi ang gagawin natin mga kagrasa, extra ingat talaga kasi delikado yan. So nakikita nyo naman, hindi kayang buhatin ng tao yan. Ginagamitan ko pa ng forklift. Mabuti na lang mayroon tayong magagamit na heavy equipment. So ayan, sinasampa na namin ng buo. Dito pa lang sa labas is binuo na namin para pagdating mamaya sa loob. Mahirap kasi pag doon na namin ikakabit yan mga kagrasa. Mas lalong mahirap, mas maganda dito natin sa labas buuhin. So ayan, buong assembly na siya. Sasalpak na lang to pagka natapos nating i-install yan. So ayun, sumampa na. Swak na. So ayun mga kagrasa, gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag gumagawa tayo, para naman magiging safety ang lahat, kapag ako gumawa kasi iniisip ko lagi yung walang madidisgrasya kasi mahirap yan. Yung disgrasya naman kasi kahit saan yan. Ibig sabihin pagka nagka-disgrasya, wala nang take to yan. Ibig sabihin hindi na pwedeng ulitin dahil nagkamali na. So bago pa man mangyari yun, lagi kong inuuna. So lahat ng mga gagawin natin, uunahin lagi yung safety ng bawat isa. So yun, dito ay hihigpitan na lang yung ating differential. So ito na, unang ikabit namin dahil natapos na yung kabit ng differential carrier. Iuna mo natin pagkabit yung bogie base. So ayan, inaangat na namin yan para pag naikabit kasi yan, susunod yung mga torque rod para hindi maggalawan, para magkukonekta na yan mga kagrasa. Hindi na, dahil itong differential na yan dito sa may bandang likod kasi double diff kasi to nakahangir. Kulang sa tulak yan Nasa sa inyo na yan kung paano nyo i-diskarte. So kung nakikita nyo kung paano namin to ikinabit para mapagkuhanan nyo ng idea. So ito mga kagrasa, pagkatapos naming na-install, basta lagi nyong katulad yan, nandito kayo sa likod. Halimbawang bumagsak man at hindi kayo tatamaan dahil mahirap na. Napakabigat niyan mga kagrasa, kaya extra ingat talaga. So dito ay hinihigpitan na namin yung bogie base. So ayan, lahat nakatornilyo na. So, habang maluwag pa ay sagad na ng pagkabit nito. So habang hinihigpitan pala yung mga kagrasa, hinihigpitan namin. Maraming salamat sa mga nagsusuporta. Kung mayroon kayong tanong, mayroon kayong gustong malaman,
subukan nyo lang mag-comment. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hit the bell para updated kayo sa susunod kong video. So dito ay kinakabit na namin yung torque rod. So ayan, nakakabit na para hindi na siya gagalaw kasi naka ano lang yan, nakahanger. So ayun mga kagrasa, habang ina-assemble namin yan ay magpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta, lalong lalo na sa mga walang sawang sumuporta sa aking munting channel. Shout out pala kay Kongkoy's Mix Vlog. Alright. Kay WGL Official, kay Gislani Dionisio, kay Orlando Mosquida Jr. Maraming salamat kay Abay Dance TV 30. So yun mga kagrasa, ipapasok na namin yan, pinapasok na namin yung buong differential. So ayan, tinutulak ko ng forklift papunta sa ilalim. So dahil napakabigat niyan, so kapag ganito naman kasi kahit naman walang forklift, kailangan nyo lang diskartehan yan. May chin block tayo. Depende na sa inyo kung paano nyo ipapasok yan, paano nyo iaangat. So ginagawa ko to para mapagkunan nyo ng idea. So dito pag angat yan mga kagrasa, ginagamitan ko ng dalawang chin block. So ayan, itinataas na. So nung nakataas na yan, siyempre kukonekta na natin yung torque rod. Tapos natin ikabit yung torque rod. Siyempre unti-untiin assemble para mabuo. So ganito kahirap ang mag-assemble ng under chassis, lalo na sa mga ganitong double differential mga kagrasa. Yan. So dito kakabit na namin yung sa bandang harap na torque rod. So ayan. Dito ay kinakabit na yung ating koneksyon ng ating kabilaan na torque rod para hindi na siya maghiwalay at hindi na delikado kapag sumuot ka dahil lahat naman yan naka jack, naka tali, naka chin block. So ayun. So ayun, dito mga kagrasa ay hinihigpitan na lang tong ating torque rod. Habang hinihigpitan to, kitang-kita mo naman kung gaano kahirap yan. Pawis na at ganun talaga kapag ganito naman kasi ang trabaho. Talagang manpower kumbaga. Kung wala kang lakas dito, hindi mo basta-basta may assemble yan. Hindi man pwedeng hindi mo gamitan ng lakas yan sa mga ganitong klaseng trabaho mga kagrasa. So ayun, sa lahat ng mga nagsubaybay, mag-message lang kayo mga kagrasa kung meron kayong gustong malaman, gustong itanong. So ayan, medyo masikip kasi yan. Ito na. So itong kinabit namin pala ay meron na siyang sa labas pa lang ay kinabitan na namin, pinikinargahan na namin to ng gear oil. So ayan, ay kabit na natin tong lahat ng torque rod. So ito naman ang kasunod, ang ating lip spring seat. So ayun mga kagrasa, kung mapapansin nyo dito, kinakabit ko na yung lip spring seat. So ayan, at dito nakakamada yung molye. So ayun, kapag nagkabit kayo ng lip spring seat mga kagrasa, kailangan pag hinigpitan mo yung lock niya, yan kinakita nyo yung hawak-hawak ko, pag naikabit nyo yan ng todo, kailangan hindi siya naipit. Meron naman yan, ang tawag niyan bogie shim. So meron yan mabibiling bogie shim
para sa clearance niyan dahil hindi pwedeng maiipit yan mga grasa. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi siya makakagalaw dahil kapag hindi makakagalaw, ang mangyayari diyan, mapipwersa yung tornilyo mo dahil sa bigat nung load nung truck. So ayan, nakikita nyo, wala siyang end plate, wala siyang side plate. Dapat ganun mga kagrasa. At saka pag sinagad yun na, dapat gumagalaw yung ating lip spring set. So ganun lang naman yan ang pagkabit niyan. At saka kayang-kaya nyo na yan. Mahirap lang talaga kapag medyo kulang ka pa sa diskarte. Talagang mahirap yan. Madali lang tingnan dahil kung hindi ka sanay, tulo talaga yung pawis mo dyan kung paano mo ikabit yan. Napakadali lang naman sa pero pagka ginawa mo na, talagang nakakapagod dahil napakabigat ng bawat isa niyan. So ito pa yung isang part, yung maghihigpit tayo ng U-bolt, is ito yung isa sa pinakamahirap na parte kapag ganitong gawain mga kagrasa. So nakita nyo yan, sa dami ng tornilyo at saka sa haba ng tubo. So di kasi pwedeng hindi higpitan yan dahil dyan nakasalalay yung load. Kapag maluwag yan, maaaring matanggal, delikado. So yun, nakikita nyo kung gaano kahirap pagka ganitong mga under chassis talaga. So ito mga kagrasa, makikita nyo naman kung paano namin dinidiskartehan. Makikita nyo kung paano namin binubuo. So yun, tapos na rito sa kabila. Inabot na kami ng gabi dito mga kagrasa, dito naman sa bandang kabila. So ayan, inaisa-isa namin pagbuo yung ating lip spring. So, ganun lang mga kagrasa, madali lang tingnan pero napakahirap niyan. Tulo pawis mo dyan mga kagrasa. So dito ay inabot na kami ng gabi at saka yung pwesto namin kasi walang walang ilaw kaya medyo madilim. So dito ay mga siguro nasa mga alas 8:30 yan mga grasa, ganyang oras. So ayan, huling U-bolt na ikakabit. So fast forward tayo, pagkatapos natin ikabit yung U-bolt, higpitan, kakabit na natin tong ating susunod na i-assemble. So ayan, ang kasunod naming kakabit dyan is syempre yung gulong na. Pag natapos mo na higpitan yan, U-bolt, pagkatapos yan, gulong. Kumbaga parang ang mangyari kasi na yan, ang una mong tinanggal, yun yung huling ikabit. So bali yung pinakahuling tinanggal, ayun din yung unang ikabit. Hindi man pwedeng magkapalit yun mga kagrasa dahil mahihirapan ka kung magkabaliktad yun. Katulad niyan ay kinakabit mo na yung gulong, hindi mo pa nahigpitan yung U-bolt, di ba? Mas mahirap. Kaya nakasunod-sunod yan. So ito na yung huling gulong na ikakabit namin. So inaabot na kami ng niyan. Siguro alas 10 na to mga kagrasa ng gabi. Ayun, pagod na kami dito hanggang sa inabot na namin ng natapos finally, na-check ko na, na-testing ko na yung unit mga grasa. Ayun Alright, kung umabot ka dito sa puntong ito, maraming salamat at God bless sa atin mga kagrasa. Thank you sa support. God bless. Thank you mga kagrasa.